pinabayaan na ba kayo ni Oo, Bumbero? paglipat ni PJ sa Davao, ano yung naging epekto nung pag-alis niya ng Batangas? Naisip ko may Diyos ba? Ganun. Punta na sa point na depression na yung nangyari. Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, at ngayong araw nga ito ay kasama ko ang isa pa sa matatawag natin na original na part ng Pugong Biyahero Team. And for sure, marami sa ating mga viewers na nanonood ngayon ang ilang beses na ring napatawa ng ating kasama ngayon dahil nung mga panahon na sila ay nagbablog pa sa Kalatagan, talaga namang napakakwela. Isa sa pinaka-kwelang part ng Pugong Biyahero Team ang kasama natin ngayon, ang nag-iisang si Master Ringring. Hello, Master. Hello po. Kumusta? Okay lang naman. Masaya. Masaya. Pasok dito sa channel mga interview. Ayan. Thank you. Siyempre nag-thank you ako dahil pinagbigyan mo ako dito sa isang panayam, sa isang kwentuhan, para nang sa ganun ay mabalikan natin kung ano ba yung mga pangyayari noong mga panahon na naging part ka ng PB Team hanggang sa ngayong mga panahon na ito na nandito ka at pumunta sa Davao. This is your first time dito sa Davao, tama ba? First Sa time. PB House. First time ko talaga makapunta dito sa Davao at saka dito sa PB Team House. Kaya sobrang saya ko na nakapunta kami dito. Ayan. Nakakatuwa po kasi sa mga susunod na palabas ng Pugong Biyahero Team na kung saan ay ang teleserye ng Chris Pao, siguradong matutuwa kayo dahil isa sa mga karakter na ipapakilala ay si Master Ringring. Yes. Ayan. Pero meron ka na bang screen name doon sa iyong karakter? Actually, wala. Parang kasi yung parang pumasok ako na as yung Aling Marites. Kasi yung role. Kasi nung mga time na nung kami pa, so iba-iba. May Marites, may nanay. Basta kung ano-ano lang yung role ko sa isang kwento ng buhay namin tinutulungan. Okay. So, go. Kumbaga iba-iba. Kung Iba-iba, ano ang ipapagawa, yun ang gagawin, yun ang gagampanan na Yeah, role. iba-iba. Ayan. At parang napaka-effortless kasi sa'yo ang magpatawa. Parang na rin. Parang gusto ko kasi na gano'n na nagpapatawa ka ng tao. Iba kasi yung pakiramdam kapag gano'n Gano'n yung nagagawa mo. Kasi alam mo natin na maraming mga tao ngayon na maraming pinagdaanan. So, mas maganda yung nakakapagpatawa ka sa kapwa mo. So, yan. Marami kang napapasaya. No? Pero alam mo bang minsan ay may nagsabi na ang tao daw na mahilig magpatawa ay yun ang mga tao na merong pain na nararamdaman. Dumadating ka sa point na gano'n? Sa totoo lang, talagang based doon sa mga nagko-comment sa mga nangyari sa akin, maraming gano'n na kung sino po yung taong laging nagpapatawa. So, siya yung talagang may pinapagdaanan. So, katulad nga sa akin, nung inopen ko nung kami dito na vlog na may pinagdaanan talaga ako. So, karoon ako ng anxiety na kung hindi na punta na sa point na depression na yung nangyari. So, buti na labanan ko yung gano'n na case na nangyari sa akin. Tapos, kung hindi, siyempre, panalig sa Panginoon Diyos na maging okay. Dahil meron nga akong anak, asawa, nag-aasa talaga sa akin na kung yun ay pinagpatuloy ko na hindi ko nilabanan yung nangyari sa akin, ay talagang kung saan darating ako sa point na baka mabaliw, gano'n. Ilang taon din na nagkahiwalay kayo ni Sir Paul, di ba? Kami simula nung 2023. 2023. 2 years. Okay. Pero 2023 nga. 2022 siya talaga totaling pumunta dito at sa Davao. Tapos 2023 kasi nag-attend pa naman siya ng kasal ko. So yun yung last time natin yung nagkita kami.
Mm. Nakasal. So, kagaya ni, Ren, si Sir Paul ay ninong din sa kasal ni Master Ringgring, 'yan. So, Ninong. ikinasal ka ng 2023? Oo, May 14, May 20, 14, 20. 2023. Dumating yung opportunity na kailangan niyong umattend sa kasal ni Onjay. Kasi nakaplan na talaga yun Mhm. nung before na mag-asawa ano kami na, "Tol 'pag ako mag-asawa atin ka, hindi puwedeng hindi kayo mawala dun." Mm. So, talagang kung sa ano, kahit anong katulad ko meron akong, anak talaga akong nagbabantay nun. Mm. So, talagang nakipag-usap ako sa asawa ko na yun ay nasa plano na namin nung mga time na wala pa kaming mga asawa. Mm. Na atin Yeah. talaga ng although nung sa kasal ko hindi siya kasi nagsisiman Oh, pa yeah. siya. Pero yun, pero siguro yung mga time na yun na kasi yung plan kasi noon ay hindi talaga ako puwede. Mhm. Nagpaalam na ako kay Renz na, "Tol, hindi ako makapunta talagang wala, sabi ko at walang bantay dun sa dalawang bata kong anak. Mhm. Tapos Yeah. yung asawa ko may trabaho, yung biyenan ko may sakit." So sabi ko parang hindi ako makapunta. Tapos that time kinagabihan pabiyahe na siya. Sabi tumawag ako sa kanya, sabi ko, Mhm. "Tol," kasi kinausap ko yung misis ko na baka yun yung opportunity na ganyan-ganyan, yung maging ma-okey kasi makapag-vlog din ako dun, nakasama sila. Tapos yun, pumayag naman yung asawa ko, tapos sinundo niya ako, pumunta kami. So, yun yung isa din sa pinapag-pray ko na sana dumating yung time na magkasama kami ulit na hanggang sa yun, na hindi ko akalain na sa kasal ni Utol Unjay, Mhm. dun kami maging okey ulit ni Okey. Renz. Pag-usapan natin yung panahon na kung saan, nagsimula ka na maging bahagi ng Pugong Biyahero Team. Paano ka naging bahagi ng PB Team? Bale kasi ang nangyari diyan, that time hindi ko pa sila kilala. Mhm. Nagba-vlog na talaga ako. Vlogger na ako during lockdown 'yun, pandemic. So, Yes. 'di ba, walang trabaho nun kasi kami nasa private sector kami, nasa NGO kami, Ah. yung trabaho ko dati. So, as in close, walang trabaho. So, ang iniisip ko na ba't kaya hindi ako mag-vlog? Mhm. Mag-vlog ako. Adventure doon sa Karatagan. Yeah. Doon ako nanguha ako ng mga kung ano-ano, nanguha ako ng mga alimango doon, nangingila ako, nangingisda ako, naglalambat. Tapos yung kapatid ni Sir Paul, kliyente ko 'yan sa hindi ko na banggitin yung kung ano Mhm. kasi Yeah. ah, ano ko siya tapos sabi niya, "Sir, yung kuya ko vlogger." Mhm. Ta's hindi ko pala alam na yun pala yung Si Pugong Biyahero. Pugong Biyahero ang kapatid niya. Kasi Okey. pinapanood ko lang siya gabi-gabi 'pag sa YouTube, Mm. pinapanood ko siya. Ta's hindi naman kasi nagsasabi, pagtingin ko, "Ay, kuya mo pala yun." "Oo, kuya ko yun sir," Hmm. sabi niya. Tapos yun, nag-time nag-vlog ako, talagang gusto ko sila makita, gusto ko sila nag-vlog sila dun sa natulungan nila, Mhm. nasalubong ko sila sa daan, ta's idol, idol, pa-picture naman ako, picture kami ta's Mhm. dun. Tapos sa parang, inisip ko parang gusto kong maging gano'n din sa kanila. Pero nagko-content na ako na gano'n, nagcha-charity na ako, parang minimix ko yung aking content, Okey. minimix ko, kasi nagcha-charity na kami talaga, Mhm. yung pamilya ko sa Mindoro. Ah. Tumutulong na talaga sa mga katutubo. Mhm. So yung sponsor ko, yung tita ko. 'Pag may nakita akong isang pamilya, pipicturan ko lang, ko sa kanya. So Oh. yun yung magpapadala sa'kin ng tulong. Oo. So ibibigay ko naman dun ng mga grocery. Pero hindi naman lagi-lagi kasi hindi pa naman ako kilala, wala Yeah. pa akong sponsor na nagbibigay. Mhm. Kung ano yung mabibigyan ng tita ko, yun yung ano, tapos Itutulong. tutulong. Ta's yun nga, nakilala ko sila. Ta's hanggang di talaga ako nahiya, sabi sa'kin, kinausap ko yung ate niya na baka meron silang ano, baka puwedeng makasama, Mhm. sabi kong ganyan. Tapos, yun yung time na, meron silang first na pinapagawang bahay dun. Oh. Sabi niya, ayan nakakausap ko si Renz. Sabi niya, "Sama ka." Sabi ko, "Okey lang kaya?" Sabi niya, "Okey lang 'yan." Sabi niya, "Sama ka." Mag-ano kami, mag-aayos kami nung bahay na ire-ribbon cutting bukas. Mhm. So yun, pumunta ako. Tapos siyempre nahiya pa ako. Mm. So lagi niyang sinasabi, "Huwag kang mahiya." Sabi niya, "Huwag kang mahiya sa paggaganito. Kasi ano 'yan, na gusto mong parang iniano nila kung ano ba yung kung resido ba ako, gano'n. Mhm. So yun, nakipag-join ako sa kanila. Talagang
kung saan na yun yung sa puso ko, eh. Ay, Mm. gusto ko 'to, sabi ko. Tapos yun, yung mga time na siyempre nag-ano ulit kami, walay. Ano pa rin ako na ano, baka may ano kayo, gusto ko sumama hanggang sa, yung dumating yung point na marami kasi akong alam dun talaga na puwedeng tulungan Oo, okey. sa Batangas. Mm. Kasi ikot ko halos yun, simula ano, simula Taal hanggang Catagan, Nasugbu, ikot ko lahat 'yan. Mhm. Tapos ayun, hanggang sa nagtanong yan sa'kin si Lawrence na baka marami kang alam na puwedeng tulungan. Mm. Eh, sabi ko, kung sa tulungan lang marami akong alam. Hanggang sa ginagawa ko parang 'pag tinatapos ko agad yung trabaho ko, yung report ko, Mhm. tapos 'pag hapon nagba-vlog na kami. Yun yung Oo. routine ko noon, nagba-vlog na ako, dinadaanan nila ako. Tapos yun yung time na yun, ikot kami, marami kang natulungan. So yun, dun yung nagsimula, yung Mm. pagiging member ko sa during lockdown yun, So nung panahon na yun ay meron kang ibang trabaho, Meron. at parang, sideline or parang ginagawa mo lang libangan ang pagvo-vlog? Oo, libangan talaga, wala talaga akong idea na yung sa sahod, Oo. wala akong idea diyan. Hmm. Basta ma-enjoy ko lang, Oo. gusto ko lang makita kasi pangarap ko maging artista dati. Oo. Yun nga, gusto ko yun yung, Gusto mo makita ang sarili mo oo, sa ano, sa TV, sa TV, sa oo. vlog, gusto kong maging gano'n na paano kaya 'pag yung mga artista, yung mga nagvo-vlog na Oo. ano. So yun lang, parang trip-trip ko lang na gano'n. So Oo. yun na ano, na yung time na yun na nangyari yun, na nakasama ko sila. So yung start nun parang ano, yung naging role ko talaga ay researcher ako. Okey. Yun, researcher ako. Naghahanap ako ng matulungan, marami kinapabahay dun. Yung ibig sabihin naiwan ako sa Batangas, 'pag umalis sila Friday, balik sila Mhm. Linggo, ang ginagawa ko 'pag Sabado't Linggo, naghahanap ako, nag-iikot ako, nagmomotor ako. So para pagbalik nila, vlog na lang kami ng Oo. vlog. Gaano kahirap ang pagiging researcher? Kung sa mahirap, mahirap kasi hindi naman lahat ng tao na gano'n yung buhay Mhm. ay pupuwede. Yes, Yes, kasi, deserving. yung hinahanap ko talaga nun yung mga deserving talagang tulungan Mhm. na ano ba, ito ba ay karapat-dapat, tapos nagba-background check ako Mhm. na, "Oh, kilala niyo ba 'tong pamilyang ganyan-ganyan? Ito, kilala niyo ba, ano ba yung background niyan, ano yung mga ugali?" Mhm. So yun yung trabaho ko nun. Tapos kung qualified ba silang i-vlog, tapos bago silang i-vlog, nagpapaalam ako sa kanila na kami ay vlogger, Mhm. ipo-post kayo sa social media, Mhm. kung okey lang, kung hindi naman, hindi namin kayo Mhm. pipilitin, gano'n. Kumbaga yung consent ay Mm, hinihingi mo na bago pa mm. man, pumunta Oo, yung, yung TV team, team kaya Kaya madali kaming ma-vlog, mhm, nagba-vlog. nagiging dire-diretso na ang Oo, pagba-vlog dahil kumbaga meron ng ikaw ay nauna na, na mm, humingi na ng consent, mm. nag-background check ka na Oo, and all. yun. Yes. So yun yung strategy ko noon. Mhm. Kaya sa maghapon minsan tatlong content kami, dalawa. Mm. So yung pinakababa ng dalawa depende sa kung anong gagawin namin sa isang tinutulungan. Mhm. Ano yung nagtulak sa'yo para magdesisyon na mag full-time na ako sa vlogging? So ang nangyari kasi nung, ah, 2022 na, Mhm. nag full-time ako ng pagba-vlog. So iniisip ko na mahirap na dalawa yung pagsabayin kong trabaho. Yes. So mas pinili ko yung mas opportunity na Mhm. kasi ako, kung tutuusin, kung mawala man yung sahod sa YouTube o sahod sa pagba-vlog, makakahanap pa rin ako ng trabaho. Oo. So inisip ko sa sarili ko, i-grab ko muna 'tong opportunity na 'to, baka dito maging maayos yung buhay ko. Mhm. Kasi sa almost 6 years kong pagtrabaho, wala, kasi wala talagang kung sa ano nabubuhay ka Yes. ng makakaano mo lang yung pangangailangan sa Mhm. araw-araw. So makakatulong ka sa kung anong pangangailangan ng pamilya, gano'n lang. Yeah. Pero yung sabi mo na magkakaroon ka ng sariling bahay, Mhm. parang mahirap. Oo. Mahirap kung sa gano'ng rate lang ang natanggap mo every month. Mhm. So yun, grinab ko yung nag-resign muna ako kahit, medyo mataas na yung
posisyon posisyon ko mo? sa trabaho, parang assistant na ako no'n, Mm. assistant manager na ako no'n. Mm. So, parang give up ko muna siya. So, naging masaya naman ako dahil 'di ba sa kasabihan nga na, kung ano yung gusto mo gawin Mhm. mo. Yes. Kasi 'wag mong pigilan yung sarili mo na hindi naman bukal sa kalooban mo. So, yun yung naging puso ko nung mga time na yun, na gusto ko mag-vlog gano'n. Nung nandun kayo sa, Batangas, ano yung hindi mo makakalimutan na pinakamahirap na naging, na pinagdaanan ninyo bilang team? Yung pagba-vlog, Mm. siguro yung umakyat kami sa bundok na sobrang tarik. Sobrang taas nun, meron kaming tinulungan nun na isang matanda, Mhm. limot ko na yung pangalan, nanay. Naglakad kami nun siguro mga almost 3 hours kami naglalakad. Tapos, kasi ano, inakyat ko yun na hirap, tapos marami pang kuwento daw, meron daw mga ano yung tao, may nagpapunta sa bundok, oo, sa taas na yun. Tapos ginawa kasi si Sir Paul kasi ano yan, talagang kung sa ano, talagang iniingatan namin yan. Mhm. 'Pag nagba-vlog kami, yung sabi ni Kuya Ile, Oo. kami paikot kami niyan. Siya sa gitna kasi tatlo kami, Mm. si Christian, si Renz, ako. Sa gitna namin yan kahit Mm. nasa bundok kami, kahit nagsisiksikan na kami sa mga damo. Kasi maging ano tapos dumating parang tumaas ata yung kanyang presyon. Mhm. Yeah. Kasi dun ako kinabahan ako sa mga time na yun. Ah. Kasi ano, nasa taas na kami, nasa tuktok na Oo. kami ng bundok, paano 'pag halimbawa ano, 'Pag may hindi namin nangyaring hindi namin yes. alam gagawin namin. So siyempre ano, pray lang, tapos pahinga kami sa taas. Ano naman yung pinaka hindi mo naman makakalimutan dahil sobrang saya naman ng memory nun bilang PB team? Siguro yung sa tinulungan din Mm. namin, so yung samahan nandun na yun, Mm. yung samahan namin kung paano kami tawanan o so siguro yung para sa'kin ay yung mga natulungan namin na naging success talaga, na naging maayos, na hindi mo akalain na gano'n yung mga bahay nila ano dati. Katulad kila Alin na talagang ayos yung naging kalagayan nila ngayon, kina Ate Evelyn. Tapos yung isa sa mga naging masaya ako na natulungan namin yung si Ate Olivia, yun Ah. kinukuwento ko na talagang as in na walang-wala na siya, hindi na siya makatayo, talagang kung saan nawalan siya ng pag-asa. So ayun, natulungan namin, naging okey yung naging okey ulit kung saan ay nakabangon. Mhm. So hanggang ngayon, okey, nagpapasalamat pa rin na yun yung 'pag nakikita ka laging yung nagpapasalamat sa'yo yung Oo. tao. So napakaganda nun na na sa puso mo na, "Sir salamat ha, Mhm. kung hindi dahil sa'yo baka ano nangyari sa'kin ngayon." Mhm. So ikaw yung, isa sa mga bumabalik-balik pa rin doon sa mga natulungan ninyo sa Batangas? Kasi ako yung naiwan niya doon. Mhm. Sabi niya sa'kin bago kami nga maghiwalay pumunta sa Davao, Mhm. nandiyan naman si Ringring. Kasi marami kaming hawak din nun na mga scholar na Mhm. pinapaaral. So ako yung mga nag-a-update sa kanila, nangangamusta kasi maraming nangangamusta sa kanila, maraming, "Kamusta si ganyan, kamusta yung mga tulungan niyo?" So ako yung Mhm. pumupunta sa kanila para i-vlog. So dumating nga lang sa point yung nagka-problem na ako sa sarili ko, yung Mhm. nagkaroon ako ng anxiety na ultimo na lalabas ako, natatakot ako na baka may mangyari sa'kin. Hmm. So yun yung mga time na yun. So baka ngayon ay nilabas ko naman yung kung ano yung talagang ano, baka palagi ko na rin silang madadalaw. Dalaw. Yung paglipat ni PJ sa Davao, ano yung naging epekto nung pag-alis niya ng Batangas dun sa, um, mga ginagawa mong pagcha-charity sa Batangas? Sa yung pag-alis niya nandun yung kaba, Mhm. nandun yung kaba, hindi ko alam kung anong, ano kasi gagawin, siya yung pinaka-main, Yes. siya yung kung wala siya walang buhay yung vlog mo kahit Mhm. napakaganda ng i-content mo kasi siya talaga yung pinakang ano nga. So, sabi ko sa sarili ko, kung nakaya nga nila, ita-try ko Mhm. na ano, na pagpatuloy ko 'to, sabi ko. So, pinagpatuloy ko talaga siya na pagba-vlog hanggang ngayon although na yung
kinikita na kasi wala namang talagang sponsor na katulad niya, Yeah. umiminti na ano. So ang ginagawa ko para pagtuloy yung sa pag-mission ko, sasahod man ng konti, bina-budget ko o ito for example 5,000, iba-budget ko 'to para sa pantulong. Tapos yung tira 'di baling, walang matira na kung masave na kahit konti, basta maresolbahan mo lang yung pangangailangan monthly tapos makatulong ako, okey na sa'kin yun. So kumbaga yung pag-alis ni, PJ sa Batangas ay nagkaroon ng epekto dun sa views halimbawa sa YouTube, mas bumaba Ay, or, anong naging epekto? yun talaga yung, naging epekto yung bumagsak talaga yung views. Hmm. Yung views ko na yung sa pagtulong sa pag-vlog na ang laking ano, laking epekto nun na ganun yung nangyari. Although kasi sabi niya naman, alam ko rin naman sa sarili namin na hindi niya kaming pababayaan, eh. Kung sa ano, challenge na, magpatuloy na niya kung talagang mag-boom kami, mag-grow ba na sarili namin na, pag-vlog kung maging effective na ano, pero siya talaga yung Siya talaga yung oo, kung hinahanap. sa ano talaga siya yung tatay talaga, siya yung Yes. pinakang puno o tayo yung ano lang, mga dahon Oo, o sanga. sanga. Mm. So, siya yung nandun sa pundasyon ba, siya yung matibay Oo. na ano. So, malaking epekto na talagang, almost 2 years 'no, Oo. nag-survive ko nun. Oo. Na-survive ko yun sa gano'n. So, minsan nga iniisip ko, nag-survive pala ako, Oo. gano'n. So kumbaga yung comparison, kung ikukumpara natin yung halimbawa views mo nung mga panahon na kasama mo si PJ saka yung hindi, like umaabot sa gaano kataas na views yung inaabot ng mga video mo nung panahon na kasama mo pa si PJ? Ay nung time na magkakasama kami talagang malaki. Kasi kung ano yung almost 50, 100 gano'n, Oh. 35K depende sa ano. So, ngayon sobrang ano dahil ang hirap 5K. Mga 5K, Oo, oo. oo. Minsan nagvi-video call kami, Oo. tinitingnan ko yung YouTube ni Reds, eh. Mag-iisang araw na wala pang 1K. Oo. Sa ngayon, Oo. sobrang baba. Mhm. Yung minsan wala pang 2 days o 3 days wala pang 1K views. Paano ka Oo. maka-survive sa ngayon? Oo. Ah, So dun sa nung maramdaman mo yung ganong klaseng epekto ng pagkawala ni PJ dun sa Batangas, may option ka na huminto, pero bakit hindi mo ginawa? yung time na walang-wala na, 'di Mhm. ba? So, wala as in wala na. So, yung option ko talaga dun ay mag-abroad na, Mhm. mag-apply na akong abroad. Mm. So, kasi wala na talaga, wala na akong mapagkunan, Mm. wala as in buti na lang may trabaho yung misis ko. Mhm. So, buti na lang, as in tumatawag ako kay Renz, eh, Mm. "Tol ganyan-ganyan ano, wala na talaga, mag-a-abroad na ako tol." Siya yung nagmo-motivate na, "Huwag kang sumuko," sabi Mm. niya, "Kaya mo 'yan, pagpatuloy natin 'to." Tapos dasal-dasal lang sabi niya. Pagka sumuko ka ta's nandiyan na 'yun, sabi napakasuwerte natin. Malay mo naman na magkaroon tayo ng pagkataon na maging okey. Mm. Tapos iniisip ko rin tapos hanggang sa pinagpatuloy ko pa rin Mhm. na gano'n. So, hanggang sa dumating nga yung point na nagkaroon ng kasal, Mm. nakapunta kami Nakapunta ka dito, dito. okey. So, parang nabuhay yung aming YouTube. Oo. Gano'n. Pero wala bang pagkakataon nung mga nakaraang buwan o taon na dahil gano'n na yung, kumbaga yung viewership mo medyo mababa na, Hmm. na hindi mo ba hiniling kay PJ na pumunta ka na lang ng Davao at dito ka na mag-vlog? Sa totoo lang talaga, Mm. ninong namin 'yan. Mm. Kung tutuusin, sabi kami Yeah. ano 'yan, pero nandun pa rin yung hiya mo sa kanya, eh. Mhm. Nandun pa rin yun. Gustong-gusto na namin 'yan gustong-gusto na Mm. tawag tayo kanino, punta Mm. tayong Davao para Oo. ano, never namin ginawa. Oo. Hindi namin alam kung
basta nandun pa rin yung hiya namin sa Mhm. kanya, kung ano yung minsan kasi ano, tatawag tayo, ninong naman natin yun, Mm. tutulungan tayo nun. Yes. Pero hindi namin magawang lumapit sa kanya na tu tumu manghingi ng tulong na pupunta dito. So, Mm. kaya yun yung pagkakamali namin Oo. na hindi kami lumapit sa kanya Oo. sa mga time na yun. Or posible ba na ang isa rin sa dahilan kung bakit hindi niyo yun ginagawa ay dahil, kumbaga sabi nga ni PJ ay yun ay parang pagsubok na kailangan or baka kaya niyong patunayan na Oo, kaya ninyo? oo, isa rin yun sa mga ano, mga Mm. inaano namin na yun, na patunayan din. Mm. Pero yun nga, talagang kahit pinapatunayan namin, nakikita naman sa mga vlog namin na yung pagtulong namin, Yes. may mga pabahay na rin kaming nagawa. Mm. So, pero hanggang dun pa rin Mm. yung wish namin, talagang siya pa rin yung Yes. hinahabol ng mga tao. So kumbaga sa kabila ng, katotohanan na nagcha-charity pa rin naman kayo, ginagawa niyo pa rin Mm, naman yung mga, ginagawa ng mga charity vloggers pero ang baba nung, mm. views na nangyayari. Yun din ba yung isa sa mga dahilan kung bakit parang mas focus ka sa Facebook? Yes, totoo yun. Dahil nga, kasi sa ayun, sa YouTube, wala na talaga akong Mm. kinikita dun, as Yeah. in siguro sa isang buwan o sumasahod ako sa loob ng 5 months Mhm. bago ako magkasahod sa YouTube. Okey. Totoo yun, kasi iniipon pa, Oo. iniipon pa na Kasi may minimum na oo, kasi 100. kailangan mo maka $100, Mm. magkano lang, 5,000 lang yun. Yes. So, iniipon lang yung sahod sa YouTube bago ka, siyempre tumutulong ka, Mm. wala namang nagbibigay na pang-ano sa'yo. So, minsan ginagawa ko, 'pag may extra kaming pera, yung misis, yun yung pinapangtulong ko hanggang sa 'yan, siya din nagsabi sa'kin na, "Trabahuhin mo yung Facebook, Mhm. 'wag kang manghinaan." Okey. Tinrabaho ko yung Facebook hanggang na-monetize ako sa Facebook. Mm. Ta's yun, so napag-pray ko na tumaas din. So, naging okey naman. So, nagka-problem din yung Facebook ko, Mm. na-restrict din. So, matagal din akong hindi nagsasahod hanggang ngayon. Mhm. So, yun parang lahat nag-ano na, Nag-ipon-ipon. nagsama-sama na Yeah. siya sa mga nangyari. Mm. Dun sa mga pagsubok na nararanasan mo o naranasan mo nitong mga nakaraang, panahon, hindi ka ba nagkaroon ng pagkakataon na parang gusto mo ng bumitaw dun sa pananalig mo kay Lord? Sa totoo lang ano, minsan dito na tayo, Hmm. minsan kasi ano, Kaya mo yan. Okey lang yan. hmm, minsan kasi ano, parang naisip ko, may Diyos ba? Gano'n. Kasi ano, kahit anong panalangin ko, parang ano, hindi naman tinutupad, gano'n. Mhm. Ta's yung dinadasal ko sana ano, ano, maging okey yung views ko, parang tumaas. Hmm. Para ano nga, maraming matulungan. Pero ay wala. Kaya minsan iniisip ko, parang wala naman Diyos. Mhm. Mm, diyan, halos ano, linggo-linggo kami nagsisimba, Mhm. magkasama asawa ko, mga anak. So, sabi ko, dumating sa point na ano, hindi na ako nagsisimba. Mhm. Mm. Kasi sabi ko, parang wala namang Diyos, Mhm.
Kasi ano eh, halos every Friday. Tapos, ano, linggo-linggo, magsisimba kami. So, wala namang nangyayari. Pero nandun pa rin yun na, ano, sabi ko, baka pagsubok lang sa akin. So, yun. Hanggang ngayon yan, hanggang sa ngayon, yung kasama kami, nagpabiyahe kami. Tapos sinabi ko sa sarili ko na ano, ay may Diyos, sabi ko. Kasi ano eh, hindi kami pinabayaan eh. Sabi ko, may Diyos pala, sabi ko. Kasi ano eh, dumating sa point na wala na akong malapitan. Sabi ko yun na yung, ito nga, punta kami dito. Maging okay, parang nabuhayan ulit. So yun. So, kumbaga dumating ka dun sa point na parang gusto mo nang bumitaw or kumbaga nang hina din yung pananalig mo kay Lord. Ano? Dumating. Kasi ano eh, yung nga pagdarasal sa kanya, lagi, halos bago ka matulog, pagkagising mo, sasabi ka, thank you Lord, sa gabi, sa maghapon. So, pag yung mga gano'n nga, wala naman ako ibang pinagdadasal eh. Kasi marami nga rin akong gustong tulungan. Tapos parang wala namang aksyon na nangyayari. So siguro ito yung time na dininig ka na yun. Dininig ka na. Pero yun nga, kumbaga, sa araw-araw na tayo ay nagigising pa tayo sa umaga, sa araw-araw na okay naman yung health natin, yun ay blessing na kaagad, di ba? So, kumbaga, yun ay mga bagay na dapat nating ipagpasalamat. At maganda yung ano mo na hindi ka talaga tuloy yung bimitaw. Sa halip ay parang inisip mo na malamang pagsubok pa rin ito ni Lord na malalagpasan mo din. At ngayon nga, kahit papaano ay gumanda-ganda ang takbo ng iyong sa YouTube. Okay na. So, ngayon, yung sa mga lahat po nakapanood nito, so sana, kasi uwi na kami bukas. So, sana subaybayan niyo po yung vlog namin ni Renz. So, dahil marami din kaming tinutulungan na pamilya. Marami din kasing umaasa sa amin. Yes. Katulad ko, marami akong mga batang tinutulungan mag-aaral. So, saan ako kukuha nun? Di ba? Siyempre doon sa pagbablog ko. So, yun. Monthly yun, may allowance. Napatigil ngayon kasi nawala yung... Yun. Pag-usapan natin yung mga bata na tinutulungan. Kasi parang nabanggit mo kamakailan na meron kang isang bata na tinulungan. Oo. Na inalagaan ko. Inalagaan mo ngayon. Inaalagaan mo pa hanggang ngayon. Nasa bahay siya. As in, kinuha ko siya. Yung time na yon na nag-start na ako mag-struggle noon. Nung nakilala ko siya. So, yun yung time na hindi pa ako monetize sa Facebook. Okay. Napakaganda ng vlog ko na yun, pero walang nangyari sa YouTube. So, yun yung time na na-vlog ko siya. Nag-viral siya sa Facebook. Maabot ata siya ng 24 million views. Grabe. So, siya yung nagbuhay sa akin sa Facebook. Siya yung monetize, nakilala ko. So, yun siya din yung dahilan kung bakit dumami kong followers sa Facebook. So, yung batang yun, si Joy. So, inalagaan ko siya. Dati kasi hindi na yung naglalakad. So, 3 years old siya. Nakahiga lang siya. As in, late develop yung mga muscle niya. Kasi hindi pinapakain ng magulang. Pinapakain man asin ng ulam. Nilalagyan lang ng sabaw, tapos asin. Tapos pag wala makain, kung ano yung mga tira-tira doong mga kanin natira doon sa kanilang mga plato-plato, kinukuha nun. Tapos yun ang kinakain niya. Tapos alam mo yung pinakang abo, nung tawag sa inyo, abo ba? Abo? Yung sa lutuan? Oo. Kinakain niya yun. Para mabuhay lang siya. Kaya lang nakakaano yun?
Oo. masama ang epekto nun sa Buti nga katawan. nakasurvive siya. Nakasurvive siya hanggang sa nakilala ko siya. Yun yung isa pa sa problema na naubusan din kami dahil pinapagamot namin siya every week. Dinadala namin sa doktor. Inaano namin. So, yun din na baka ito yung isa sa maging namin, maging swerte yung batang ito. So, ayan na naman yung nagka-problem na nga yung Facebook. So, hanggang sabi ko, baka lahat pagsubok lang talaga ito. Sabi ko, dahil dumating sa point na pag mo sana pawala na Tapos, dumating siya. So, yun yung madaming sa loob ng taong mahigit. Yung mga time na talaga, grabe talaga yung mga nangyari. So, masaya naman ako dahil marami na rin ako natulungan na sa sarili kong pagbablog. So si Joy, nasaan ang mga magulang ni Joy? Si Joy, yung mga magulang mo, nandun naman sa Batangas. Kasi lang, parang may mga problem din kasi. Kahit anong payo mo sa kanila na doon na lang sila. Kasi pinatira din namin sila sa malapit sa amin. Yung problema nga yung tatay ni Joy, so hindi mapakali. Kahit saan napunta, saan nalipat. So, hindi aalis isang linggo bago bumalik. So, paano bubuhayin yung pamilya mo? Kasi dumating sa point nga na yung mga ibang kapatid niya sa bahay niya ako pinapakain, sa bahay namin. Kung ano yung mga kinakain namin sa bahay, kinakain din nila. Ginagawa ko lang, didiskarte. Pag minsan walang ulam, niyaya ko yung mga bata, pupunta kami doon sa sapa, nangunga kami ng kuhol. Para may pang-ulam kami. So, yun yung mga time na diskarte lang talaga. So, kumbaga naging bahagi na ng responsibilidad mo ang pag-aalaga kay Joy. Kasi almost 1 year ko na siyang nasa bahay namin. So, anak na rin talaga yung ko sa kanya. Hindi na yung sabing anak yung talagang So, pantay yung pagmamahal ko sa kanilang dalawa. Kung ano yung binibigay ko sa anak kong lalaki, kay Gistor, yun din yung binibigay ko sa kanya. Hindi pwedeng lamang si Gistor sa kanya. Pantay talaga. Nakakatawa, I mean, sa kabila ng mga pinagdaanan mo nitong mga nakaraang taon, nandun pa rin yung kasi nasa puso mo talaga yung makatulong. Grabe, nakakatawa. Kasi yun nga, yung pamilya kasi namin, talagang tumutulong na sa lugar namin sa Mindoro. Kahit walang vlogger doon, although yung kapatid ko na isa na tinuturuan ko kung paano mo vlog, kung saan wala pa siguro sa niya yung pag-focus sa pag-vlog kasi nag-aaral. So, marami din talaga kaming tinutulungan doon, pamilya ko, sa mga tribo. So, binibigyan ng mga mga grocery. Sa dami ng pinagdaanan mo, hindi bumitaw ang asawa mo? Hindi bumitaw yung asawa ko. Kaya nagpapasalamat talaga ako na andyan siya palagi nakasupport, na nagtitiwala talaga sa akin. Walang kundi siya lang talaga. Kasi dumating nga sa point na yung ayaw ko na mag-vlog. Ayaw ko na yan. Maghanap na ako ng trabaho. Dumating nga sa point na nag-a-apply na ako . Tapos, kasi alam naman nila nung iba ng trabaho ko. May kumukuha na sa akin. So, ang asawa ko, sige lang. Ipagpatuloy mo lang. Sayang naman, sabi niya, yung pagbablog mo. Naisip nga ako, sige, pagpatuloy ko lang, sabi. Kasi siya yung nagpo-push din sa akin na kasi ayaw ko na, siyempre wala na akong kinikita . Anong silbi ko sa pamilya ko? Na siyempre ako yung lalaki . Siyempre ako yung gagawa ng paraan. So, yun nga, na siya yung pumipigil sa akin na bitawan ng pagbablog. So, yun. Hanggang sa patuloy, nandiyan siya palagi. Susuporta sa akin. Number 1 fan talaga yun. Kung meron kang mensahe sa kanya, as in, siya yung kausapin mo, ano yung gusto mo sabihin sa wife mo? Ano pangalan ni wife? Jessa. Anong gusto mo sabihin sa kay Jessa? Ang masabi ko lang sa mami, salamat sa lahat ng sakripisyo mo. Kahit ano yung pinagdaanan natin sa ngayon,
nandiyan ka pa rin palagi. Alam ko na talagang nahihirapan ka na rin sa mga nangyari. So, hindi ka bumibitaw. At nandun yung mga sapayo mo sa akin na lagi manalig sa Panginoon Diyos na Yes. nandyan siya palagi nakatingin. So, mahal na mahal ko kayo ng mga bata. Very sweet. Ayan. So, si Jestor ay 3 taon na? 2 taon. 2 taon. Mas bata si Jestor kaysa kay Jojoy. Si bata. Okay. So, ano yung gusto mo sabihin sa kanila, dun sa mga anak mo? Kung mapapanood nila to sa mga darating na panahon, ano yung gusto mo sabihin sa kanila? Sa 2 kong anak, kay Gistor at kay Jojoy. So, mahal na mahal ko kayo at huwag kayong mag-alala dahil nandito ako para sa inyo. Gagawin ko yun at para maging maayos yung buhay nyo. Ayan. And syempre siguro palagi ding nakasupport sa iyo ang parents mo. Oo, sa pamilya ko. Yan. Si mama at si papa mo. Kay papa ko. At kay Papa Turing at Mama Lucy, sa mga kapatid ko, na sila din yung nandyan. Number 1 na palagi nakasuporta din sa akin yan sa pagbablog ko. Sa mga kamag-anak ko din. Maraming salamat sa inyo. Kung meron kang mensahe na gustong sabihin sa kay PJ, sa iyong ninong, ano yung gusto mong sabihin sa kanya? Kay Sir Paul, kay Bong Bihero, ayan. So maraming salamat dahil nakapunta kami dito. So nagkaroon ng buhay yung aming YouTube, nagkaroon ng isa pang opportunity na maging okay. So iba yung alam mo naman yung respeto namin sa iyo. Kahit anong mangyari, nandito kami para sa iyo. So walang hanggang pasalamat sa iyo na pagtulong mo sa amin. Hindi man ako sa lahat ng PB team. So alam namin na kung ano talaga yung nandyan sa puso mo, kung ano yung pagmamahal mo sa amin. So maraming salamat sa iyo dahil ikaw yung naging pundasyon sa lahat kaya nabuo itong team po natin. So maraming salamat sa iyo talaga. Ayan. At syempre pa, ikaw ay sasama sa balak na pagpunta ng PB team sa Mindoro, tama ba? Ayan. So yun po mga kababayan, isa sa mga kaabang-abang talaga yung pagpunta ng buong PB team naman sa Mindoro. Yan po ay doon sa isla nila PJ. At makakarating din po kayo sa isla namin kasi isa din yun sa pupuntahan. Sa mga plano. Yes, isa sa mga plano. So, excited po kami na makapunta kaming lahat. Sana makapunta lahat, no? So, excited yun. Sobrang nakaka-excite. And siguro tanong ko sa iyo ngayon, Master, kasi kumbaga sabi mo nga, parang dati kino-question mo, si may Diyos ba? And ngayon, ano yung mo sa Kanya? Ano yung prayers mo sa Kanya ngayon? Ngayong oras na to, as in, pagkatapos ng mga bagay na nangyari nitong mga nakaraang araw, ano yung prayers? Ano yung gusto mong sabihin sa Kanya? Ay, masasabi ko sa Kanya, alam ko na sa mga nangyari sa amin, sa akin, papasalamat ako na hindi, alam kong nandyan ka, na lahat ay pagsubok lamang, na katulad ngayon, dininig mo yung isa sa mga panalangin ko sa'yo na mangyari ito. So, maraming salamat dahil kahit ano yung mangyari ay hindi ka pa rin talaga. Alam mo yung plano, alam mo yung kung paano gawin yung isang tao, alam mo kung ano yung mga dapat gawin o ano yung nakaplan na gagawin mo na maging okay lahat ng mga pagsubok na binigay mo na mga pagsubok sa akin na makayanan ko yun. So, maraming salamat. Ayun. At saka lang tayo palagi. Laging mag-pray. Huwag bibitiw. Alam mo talaga, yun nga, gaya ng sabi mo, maraming pagsubok na dumarating sa buhay nating mga tao. Pero, hindi yun dapat maging dahilan para bumitiw ka sa iyong pananalig, sa iyong pananampalataya sa Kanya. Diba? Kasi talagang darating din yung point na marirealize mo na, pagsubok lang talaga. Darating talaga sa ganun.
yung point na, ay, minsan nga, sabi mo, grabe yung God, grabe yung pagsubok mo sa akin. Yes. Halos bibitaw na ako, halos susuko na ako. Pero nandyan ka pa rin. Oo. So, parang ang niya, ang galing. Napakagaling. Kasi hindi naman niya ibibigay sa yun kung hindi mo kaya eh. Totoo. Oo. Totoo. So, yun. Yun yung kasabihan na the toughest battles are given to the bravest soldiers. Ibig sabihin, yung pagsubok, ibinibigay yan doon sa mga matatapang talaga na mga tao, no? Na talaga namang pag hindi ka bumitaw at hindi ka naman talaga dapat bumitaw, in the end, ma-realize mo na, oh my God, thank you Lord. Oo. Ganun pa din. So, kasi yung mga problema na binibigay niya, may kapalit yun. Yes. So, baka ito na yun, yung success. Yes. Sana tuloy-tuloy. Praying, yes. Pray. Let's continue to pray na sana ay maging tuloy-tuloy yung success. Siyempre, hindi natin kakalimutan yung mga napakaraming tao na sumusuporta sa'yo. Yung mga viewers, yung mga followers, subscribers sa YouTube. Ayan. Ano yung gusto mong sabihin sa kanila? Sa aking mga subscriber sa YouTube at mga followers sa Facebook. Ayan, so maraming salamat sa inyo. At sana huwag kayong bumitaw sa aking channel, sa channel ng buong PB Team. At sana suportahan niyo po yung vlog namin. Lalo na kasi nakahiwalay kasi kami kay Ninong kay Pugong Biyahero. So hindi kami totally everyday na kasama kami ni Renz at yung sa ibang team. Sana dalawin niyo po yung aming mga YouTube, kung ano yung ginagawa namin, binablog namin na mga tinutulungan namin na pamilya, ay sana ay suportahan niyo po kami kahit wala po kami sa kanyang tabi na pagbabalag everyday. Kami isang ibang mission. Sana po ay tulungan niyo po kami na maging okay yung pagbabalag namin. Yes. Dahil yan naman ay para din maibalik natin sa mas marami pang tao na kailangan tulungan. And siguro yun din po yung isa sa mga gusto ko ring panawagan doon sa ating mga dear viewers and subscribers. Siyempre, si Mastering Ring saka si Ren Vlogs po ay talaga namang part sila ng PB Team. Kaya naman alam ko na napakaraming mga solid supporters ng Pugong Biyahero Team. Kaya gaya ng sabi ni Mastering Ring kanina, sana ibisitahin, patuloy na panoorin kahit na nakabalik na sa kani-kaniyang mga istasyon na kung saan sila ay gumagawa ng kanilang sariling charity vlogs. Kasi marami kasing nagsasabi na comment. Yeah. Hiwalay na ba kayo? Oo. Maraming pinabayaan na ba kayo ni Pugong Biyahero? Maraming nagko-comment na gano'n. Kasi alam nila, nakikita kasi nila yung views namin eh. So maraming nagko-comment gano'n. So hindi ko lang, pinapabayaan ko lang. Kasi alam ko naman sa sarili ko kung ano eh. So yun, na talagang yun ngayon, sana suportahan nyo kami sa aming mission na pagtulong sa nangangailangan. Dahil yun naman po talaga yung mission ng Pugong Biyahero Team eh. Yes. Na palawakin na maraming matulungan. Kasi yung inisip kasi ng iba, ay hindi na kita papanoorin. Kasi hindi mo nakasama si Pugong Biyahero. Hindi ka na member ng PB Team. No? Kasi ang inisip nila, yung kasama lang ni Ninong, yun lang yung member ng PB Team. Na ang inisip kasi nila, ay wala na yun, hindi na yung kasama. Kasi alam naman natin na siya talaga yung pinakang So siya yung so sana na panoorin nyo yung vlog namin ni Ren Vlogs. Patuloy kayong suporta, kung ano yung views sana namin ngayon yung sana ay maging consistent. Yung views sana namin ngayon ay maging consistent siya sa darating pa namin mga vlog sa pag-charity namin. Yes. So, yun yung hiling ko sa inyo. Yun po ang aming kahilingan sa inyo, mga dear viewers and subscribers. Kasi yun nga, ang layunin po talaga ng Pugong Biyahero Team ay mas mapalawak pa. Yes. Mas marami pang maabot, mas marami pang matulungan ang buong Pugong Biyahero Team. At
sana sa pamamagitan ng video na ito ay malinawan po ang lahat na hindi po dahil magkalayo or nasa malayong lugar si Master Ringring saka si Renvlogs ay hindi po sila part ng PB Team. Sila po ay part at mananatiling bahagi ng PB Team. Ngayong araw na ito po ay sana ay nabigyan namin kayo ng mas malawak pang impormasyon tungkol dun sa pagiging buo ng PB Team at para nang sa ganun ay maging buo din ang pagsuporta ng ating mga manonood sa lahat po ng miyembro ng Pugong Biyahero Team, lalo pa nga at ang mga nakahiwalay na miyembro ay ipinagpapatuloy ang napakagandang layunin, napakagandang hangarin ni PJ, ni Pugong Biyahero na mas mapalawak ang charity. Ayan. Kaya naman ngayong araw ay nais ko pong magpasalamat sa inyo. Of course, Master Ringring, maraming salamat. Thank you. Sobrang thank you sa araw na ito. Thank you kasi pinagbigyan mo ang aking hiling na panayam. Ayan. At malay natin, di ba? May mga susunod pa tayong magiging panayam dahil malay mo, baka kagaya ni... Baka pag next time, pag interview sa akin, gano'n na kaya, di ba? Napakagandang kwento nun. Yes, di ba? So, malay mo, kagaya ni Renvlogs, di ba? Isa sa mga kasamahan natin ay part na ng parang top 20 na inspirational. Yes. Proud na proud charity vloggers. Nakaka-proud. Proud diba? na proud ako doon. Ayan. Who knows, di ba? Sa mga susunod na panahon. Yes. Ayan. At yan naman ay mangyayari sa pamamagitan ng suporta ng ating mga viewers and subscribers. Kaya naman, mga kababayan, gaya nga po ng hiling namin, nawa po ay patuloy ninyo po kami suportahan ang lahat at bawat miyembro ng Pugong Biyahero Team. Mula siyempre sa pinakaulo, sa kay Pugong Biyahero himself at sa lahat ng mga miyembro ng Pugong Biyahero Team. Ayan. Kami po ay lubos na nagpapasalamat at ngayong araw na ito ay nais lamang po namin muling magpasalamat sa inyo. Nasa saang panig man po kayo ng mundo. Magandang araw, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi. At ang lagi po naming dalangin ay tayo pong lahat ay i-bless ni Lord. May God bless us all. Thank you po everyone. And of course, thank you. Thank you po sa inyo. Thank you. Bye-bye.